Nitong hapon mga kapatid, ipagpapatuloy po natin kung saan ho tayo natapos in the Gospel of John chapter 3. Natutunan po natin that ang pag-ibig po ng Diyos sa mundo was so great. It was so great to the point that ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang buktong ng anak para ho sa atin. Dito ho natin nakita that ang ibig sabihin po ng salitang mundo does not mean that every single person on the face of the earth ay makakaranas po ng kaligtasan, but that rather yung mga tao kagaya po ng mga Hudyo at ang mga Hintil na pinili po ng ating Ama bago pa man likhain ang mundo, it is for them, sabi po ng Biblia, that God gave His Son para hindi po tayo mapahamak. Dito ho natin natutunan kapag sinabi din po ng Biblia all throughout that ibinigay ng Ama ang kanyang buktong na anak, it is not only just for salvation. Sa aklat po ng John 3:16, it is clear it is for salvation. Pero sa may ibang teksto na ating po tinalaki ho noon, it is also a reference that kailangan din po natin ng panibagong ulo. Nang ibig sabihin, God gave Christ, His Son, para siya na po ang tatayo ng panibagong leader, panibagong head ng simbahan. Kung si Adan, mga kapatid, siya ang federal head ng lumang creation. Si Kristo naman po ay ibinigay ang kanyang sarili sa pamagitan po ng pagbibigay ng Ama ng kanyang buktong na anak para sa atin. That as Adam was the head of the old creation, si Kristo ang head ng panibagong creation. And sino po ba yung panibagong creation na binabanggit po ng Biblia? Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man na kay Kristo ay isang bagong nilalang. So tayo ho yun mga kapatid. Kaya hindi po pwede magtagumpay o magwagi permanently ang kasalanan po sa buhay ng mga bagong nilalang. Because we have a new head. Christ who is the head of the church. Pangalawa, siya ang panganay para sa iglesia. Nang ibig sabihin, He is the firstborn in preeminence and the firstborn that was raised from the dead. And therefore, dahil siya po ang ating representative, this is the reason kung bakit po ibinigay ng Ama si Jesus para sa kanyang iglesia. At ang iglesia naman, ibinigay po ito kay Jesus. Kung si Jesus ay ibinigay ng Ama para po sa ating kaligtasan, ang iglesia ay ibinigay ng Ama kay Jesus bilang bride of Christ. We are presented as the spotless bride of Jesus. Ngayon, pagdating po natin sa talatang 17, at 18, this is another description patungkol po sa motibo ng Diyos Ama. Dahil sa versikulo 16 nakalagay, sa sobrang pagmamahal ng Diyos, ibinigay po niya ang kanyang buktong na anak. Ayon po sa nakikita natin sa verse 16, nakikita ho natin on how much God loves the world. He loved the world enough to give His Son. Pero in verse 17 and 18, dito ho natin makikita ang motibo ng Diyos Ama. At ano po ba ang motibo ng Diyos Ama? Kung bakit po niya sinugo ang anak? Verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi sa pamagitan niya maligtas sila. Well, we think about the word judgment. Christ did not come on the earth to judge the world, to condemn the world. Mula sa orihinal, ang salita na ginamit po dito for the word judgment or condemnation is the Greek word krino. Krino. At ang ibig sabihin po ng salitang krino is, there is a judicial punishment and verdict na ibinigay sa mga taong makasalanan. Yun ang ibig sabihin po ng salita po ni Kristo po dito, or rather ni John, that hindi isinugo ng Ama ang kanyang anak to give judicial punishment, judicial severe punishment, or condemnation sa mga tao. Now, what does that mean, judicial punishment? Meron po ito kinalaman sa ating kalagayan. At meron po ito kinalaman sa ating mga nagawa. Sa Lumang Tipan, kung ating po babasahin sa aklat ng Ezekiel 18, if you turn with me in the book of Ezekiel, chapter 18,
It has both statements of judgment and works involved in this. Ezekiel 18, at dito po tayo mga kapatid sa talatang 20. Ezekiel chapter 18, beginning at verse 20. Tignan niyo po ang nakalagay. Ang taong nagkasala, ang siyang dapat mamatay. Hindi dapat parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. At ang ama naman ay hindi dapat parusahan dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Ang taong matuwid ay gagantimpalaan sa ginawa niyang kabutihan. At ang taong masama ay parurusahan dahil sa ginawa niyang kasamaan. Now, tignan niyo po ang bigat na hatol ni Yahweh sa mga tao sa lumang tipan. Malinaw po niya sinabi, ang taong nagkasala, ang siyang dapat mamatay. Yan yung binabanggit po kanina ng ating Panginoon, that He did not come into the world to provide judicial punishment sa mga tao dito sa mundo. Dahil kung sa lumang tipan, under the theocratic government ni Yahweh sa mga Israelita, kapag ang tao po ay nagkasala ng isang kasalanan na nararapat po na siya'y parusahan ng kamatayan, mangyayari ho ito. Now, not all sins na binabanggit po sa lumang tipan ay masasabi po natin, pinitulutan po ng Diyos upang sila'y mamatay. Or ang ibig sabihin, not all sins were commanded by Yahweh for people to die. Halimbawa, kung ang isang tao po ay nagkasala sa pamagitan po ng pagnanakaw, it does not necessarily mean that ang hatol po sa kanya ay kamatayan. Kapag ang tao po ay nagnakaw sa lumang tipan, kung ano po yung ninakaw po niya sa kanyang kamag-anak, kapitbahay, o kapwa, or whatever, he must pay double according to the law of God. Pero, ang mga kasalanan, kagaya po ng kabaklaan, pangangalunya, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, this was worthy of death. Kung natatandaan po natin, nung sinabi po ng ating Panginoon sa mga Hudyo, na mga reliyosong Hudyo, sabi niya, before Abraham was, I am. Anong ginawa po ng mga Hudyo? They picked up stones wanting to stone Jesus. Bakit po nila nais batuhin ang Panginoon? Dahil ayon po sa kautusan, ang sino man po magbibigay ng anumang uri ng blasphemy laban kay Yahweh, at bahagi po sa blasphemy is claiming to be God, kailangan po sila i-stone to death. Or yung textual variant sa John chapter 7, yung babaeng nangalunya. Sinasabi po ng mga tao, batuhin siya, batuhin siya. Pero bakit hindi sinabi ni Jesus, batuhin ninyo? Because according to the law, a woman who is an adulteress or a man who is an adulterer, karapat-dapat po sila batuhin hanggang sila'y mamatay. Pero bakit hindi binato yung babae? Because ayon po sa kautusan, kapag may nagbintang na ikaw ay nangalunya, it has to be testified by 2 or 3 witnesses. Pero ang nangyari, ang ginagawa po ng mga Pariseo, ang ginagawa po ng mga tao is, hindi, itong babae lang ang nangalunya, patayin na siya. Pero wala ho doon yung witness, wala po doon yung second party that committed adultery. And yet we see, mga kapatid, adultery was worthy of death. Ang kabaklaan was worthy of death. There were many sins na binabanggit po sa Biblia that was worthy of death under the law of Yahweh. Kaya nung sinabi po ni Ezekiel, ang taong nagkasala ang siyang dapat mamatay. Marami ho namatay sa disyerto. Kung babasahin po ang aklat ng bilang, dahil po sa pakikiapid ng mga Israelita, dahil po sa kanilang pagrereklamo, 23,000 died in one day. In the wilderness. 23,000 died within the 40 years of the journey in the wilderness. Bakit ho? Because ang taong nagkasala kay Yahweh ay dapat mamatay. Pero pagdating po sa bagong tipan,
Ano ho ang ibig sabihin? Hindi isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak upang hatulan ng mga tao dito sa mundo. Kasi ang Diyos ng lumang tipan, siya rin ang Diyos ng bagong tipan. In church history, may isang heretic by the name of Marcion of Sinope. Ang itinuro po ni Marcion was that ang Diyos ng lumang tipan ay hindi kaparehas ng Diyos ng bagong tipan. Dahil ang Diyos ng lumang tipan, siya ay malupit, mahigpit, pumapatay ng mga makasalanan. Pero ang Diyos ng bagong tipan ay Diyos ng pag-ibig. At yan po ay si Jesus. Pero mali po yung ganung klaseng teolohiya. Kaya marami ho ang nagsasabi, ang Diyos ng lumang tipan, pumapatay, pero ang Diyos ng bagong tipan, na si Jesus, hindi siya dumating ho dito upang hatulan ang mga tao, kundi iligtas sila. So therefore, when you ask the question, what does that mean? Jesus did not come to condemn the world. In one sense, ang Diyos ng lumang tipan is the same God of the New Testament at ang kanyang katangian at kalikasan ay hindi nagbabago. Kailangan parusahan ang mga masasama in the world. Pero in another sense, nakikita po natin sa kalikasan na katangian ng ating Panginoon, siya'y tagapagligtas. Now, how do you put those two together? A God of justice that requires justice for sin. But He is also a God of salvation who saves people, and there is no Savior besides Him. Paano po pagkakaisahin ang dalawang katangian ng Diyos? Now, it is interesting that nung sinabi po ni Juan that hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. There are several passages in the Gospel of John na makikita po natin, mga kapatid, na ito talaga ang motibo at misyon ng Ama sa pamagitan ng kanyang anak. Kung babasahin po natin on John chapter 12, turn your Bibles with me in the Gospel of John chapter 12, talatang 47. John chapter 12, 47. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. Actually, in verse 46, para mas malinaw, itaas po natin sa verse 46. Naparito ako bilang ilaw ng mundo, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi na manatili sa kadiliman. Verse 47. Ang sinumang nakarinig ng aking mga aral pero hindi sumunod ay hahatulan. Ngunit hindi ako ang hahatol sa kanya. Sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ang mga tao, kundi iligtas sila. So again, nakita po natin, inulit ng ating Panginoon ang motibo ng Ama at ang misyon ng anak. Hindi misyon ng anak na magbigay ng judicial punishment sa mga makasalanan sa kanyang pagparito, kundi iligtas ang mga tao. Ngayon, when you look at the Bible as a whole, here is where the tension comes in. Sa isang banda, sinabi po ng Biblia, ang taong nagkasala ay dapat mamatay. Pero ang buong mundo ay nagkasala sa Diyos. And this is the proof that sin is in the world because every single day, bawat segundo, may namamatay. So in one sense, that is God's judgment of the effect of sin. Dahil po ang kasalanan ay nasa mundo, namamatay ang tao. So in one sense, there is judgment. But in another sense, hindi inilagay ni Kristo ang condemnation sa mga tao sa mundo, for that was not His mission. Now, you must ask the question, sino yung mga tao na tinutukoy ho dito? Because in one sense, ang lahat ay nagkasala. And in one sense, ang lahat ay condemned. And in one sense, ang lahat ay dapat mamatay. Pero Jesus also says, He did not come to condemn. Who is them na hindi po niya kinondemn? Well, verse 16 says, whosoever believes.
And we've already come to learn kung sino po yung whosoever. Yung whosoever na ilalapit ng Ama kay Jesus. Yung whosoever na bubuksan ng Ama. Yung whosoever na bubuhay ng Ama mula sa espiritual na kamatayan at ilalapit bilang regalo kay Jesus. Yun ang mga tao that will not be condemned. So when you think about this, mga kapatid, ito ang biyaya ng Diyos. If you are a liar, you are worthy of death. If you have evil thoughts, you are worthy of death. If you commit any form of sin, we are worthy of death. Every unprofitable word is worthy of death. Every form of laziness is form of death and worthy of death. Every form and act of unrighteousness is worthy of death. Pero sinabi ng Ama, not for them. Anak, you will be sent not to condemn them. And the reason why hindi isinugo ang anak upang i-condemn ang mga pinili dito sa mundo is because that condemnation ay hindi papatong sa kanila, kundi papatong kay Jesus. Konektado pa rin po ito sa ahas na binabanggit po ni Jesus. Kung itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa disyerto, at yung ahas po ay naglalarawan ng curse, filthiness, something that is disgusting, and yet sa pamagitan ng disgusting na object na ito, ililigtas ang mga titingin sa ahas, ganoon din si Jesus. Itataas si Jesus sa krus. Siya ang kinondem ng Diyos. Siya ang pinarusahan ng Diyos. Ang galit ng Diyos na nararapat para sa atin, inilagay kay Jesus. Every unrighteous act that you and I do was laid on Christ. Kaya nung si Kristo po ay nasa Garden of Gethsemane, ang sabi po ng Biblia, ramdam na ramdam po niya ang bigat ng kasalanan ng mundo. To the point where the Bible says that his pores on his skin opened up to the point na ang dugo na ang lumalabas. And science teaches us in the medical studies that the reason why that could happen, they say, is due to great trauma and severe stress. No wonder why bilang tao sinabi ng ating Panginoon, Father, if you would will that this cup passes away from me. Because ramdam na ramdam po niya ang bigat ng kasalanan ng mundo. Yung mga pinili sa mundo, ramdam na ramdam po niya ang bigat ng kanilang mga kasalanan. And yet, sinabi ng ating Panginoon, hindi siya nagreklamo. Yan ang sinasabi po ng mga skeptics ng Biblia. Nagreklamo si Jesus. Nagpakita ng kahinaan si Jesus. Nagkasala si Jesus. Hindi ho. He was speaking as a man. But he could bear it as God. Kaya sinabi po niya sa Diyos Ama, though not my will, but your will be done. Biro niyo po mga kapatid, at the Garden of Gethsemane, bit-bit niya ang kasalanan ko. Bit-bit niya ang kasalanan mo. Bit-bit niya ang kasalanan ng bawat mananampalataya that has believed on Christ. From the garden to the cross, bit-bit po niya yon. And when He was crucified, inawit po natin ito kanina, sinabi po ng ating Panginoon, it is finished. Bayad na. Gayunpaman, there is another tension in the Bible, specifically in the Gospel of John. Sinabi po ng Biblia, Jesus did not come to condemn. Pero may binabagit po ang ating Panginoon in John 9:39 that must be investigated. Dito po tayo sa Juan 9, talatang 39. John 9, verse 39. Tignan niyo po. Sabi po ng Biblia, sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundo upang hatulan ang mga tao. Ang mga tao umaamin, bulag sila sa katotohanan ay makakakita. Ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita. Now, here's the tension. Sinabi po kanina ni Juan,
isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak upang hindi hatulan. Pero si Jesus sa John 9 ang nagsasabi, dumating ako dito upang humatol. Ano ba si John? What is John saying here? Si John po ba bipolar? He says one thing tapos iba na naman for the next. Magulo po ba ang ating Panginoon? Magsasalita siya sa isang bagay tapos iibahin niya later on. Hindi ho. Ang sagot po dito in this alleged tension is context. In one sense, totoo, dumating si Jesus para sa dalawang tao. Dalawang grupo ng tao. What do you mean? Sa mga pinili ng Diyos sa mundo, dumating po siya not to condemn them, but to save them. But in another sense, dumating din po siya para sa mga tao sa mundo na pangkalahatan that kung hindi sila makikinig sa kanyang mga salita, they remain in their judgment. In other words, merong mga tao na ililigtas po ng Diyos at sino ho yun? Those who would believe. Pero yung mga taong matitigas ang puso na ayaw tanggapin ang salita ni Kristo, kagaya po ng mga Pariseo, sabi ni Jesus, for this reason, dumating ako upang hatulan ng mga tao, that yung mga ayaw makinig, mananatili sa kanila ang kabulagan. That is judgment. Kung natatandaan po natin si Zacharias, yung ama ni John the Baptist, ano po ang judgment ng Diyos sa kanya na ibinigay kay Gabriel? Dahil hindi ka nakinig sa akin, mananatili kang pipe hanggang lumabas ang iyong anak. There is judgment for unbelief. And in the case of unbelievers who reject Christ, sabi po ng Biblia, dumating po siya dito upang hatulan. In what sense? You don't want to listen to me. I will leave you in your sins. Kaya natutupad yung sinasabi po ng Roman 9, to those who I will harden. And to those that I will show mercy, I will show mercy. There is grace and judgment at the same time. Kaya dito, when the Bible says that God did not send His Son to condemn the world, yung mga tao na tinutukoy po dito in the world ay yung mga sumampalataya. But nabanggit ko nga po sa inyo kanina, just because they believed, hindi na dapat sila parusahan? No, but they've sinned against God. Yes, that is true. Natatandaan ko po, may nakausap po kami isang Hudyo. Binahagian ho namin siya. Sinabi po namin sa kanya, yes kuya, that the gospel teaches that no matter what sin Hitler has done, kung siya'y magsisisi at sasampalatay kay Kristo, ang lahat na nagawa niya mga kasalanan laban sa mga Hudyo, yung milyon na mga tao na kanyang pinatay, instantaneously, patatawarin siya ng Diyos. Hindi niya ma-reconcile sa kanyang pag-iisip, no, he deserves death. He deserves death. He deserves death. Sa isang banda, tama siya. Kasi sinasabi sa Ezekiel, sabi po ni Kuya, bilang Hudyo, we see clearly in Ezekiel, dapat patayin yung mga nakasala. But the reason why Jesus did not come to condemn is because they who deserve to die, us, He died in our place. We who deserve to be condemned, He was condemned in our place. Na dapat tayo ay pinabayaan ng Diyos in our sins. Jesus, we could say, through His very words, Father, do not forsake me. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Do not forsake me. He was forsaken so you and I could be reconciled. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Kaya bilang mga Kristiyano, mag-iingat ho tayo mga kapatid kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag natin ilalagay sa ating isipan o puso that mas matuwid tayo sa mga tao.
Huwag tayo tatawa. Ayaw mo makinig? Mahuhulog ka sa impyerno. Bala ka sa buhay mo. Hindi ganun ang ugali na ating Panginoon. For He did not come into the world to condemn, but to save. Now, meron pong missing dito po in verse 17 in our translation. In some of your English translations, sabi po dito, He did not come to condemn the world, but that the world through Him would be saved. Now, in the Gospel of John, madalas po yung ginagamit yung salitang spamagitan niya, spamagitan niya, spamagitan niya. In John 1, nabasa po natin noon, spamagitan niya ang lahat ng bagay ay kanyang nilikha. Sa pamagitan niya, tayo po ay nagkaroon ng linaw. And in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pamagitan niya. O sa aklat po ng Colossus 1, nakalagay, ang lahat ng bagay nakikita o hindi nakikita, sa pamagitan niya at para sa kanya, ito'y ginawa. So what does that mean? That to save the world through Him, hindi na lang save the world, that's it. Bakit kailangan sabihin yung salitang sa pamagitan niya, na sa pamagitan niya, na sa pamagitan niya, maligtas sa mundo? It's another way of saying that si Kristo bilang agent of instrument or instrument of agency. Or in other words, siya po ang tagapamagitan. Sa pamagitan po ni Kristo, you have to be in Christ, you have to go through Christ, you have to have union with Christ. Sa pamagitan niya, there can be no condemnation. Kaya tingnan niyo po nakalagay dito sa aklat ng Roma Kapitulo 8. The book of Romans, chapter 8, talatang 1. Romans chapter 8 verse 1. Napakaganda ng tekstong ito. Romans 8 verse 1. Look what it says. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Now, kung nauunawaan po natin, kasama na po ako dito, kung nauunawaan ko, kung nauunawaan po natin, yung halaga ng mga salita, there is no more condemnation, then the anxiety of guilt ay hindi na dapat pumasok sa ating isipan. Anong ibig sabihin po nun? Dumarating po sa buhay ng isang Kristiyano that even though humingi na po sila ng tawad sa Diyos at taos-puso po sila nagsisi, there are times that ang kanilang pag-iisip, kapag hindi binantayan po ito, nananatili yung tinatawag na guilt. Iniisip nila, hindi ako patatawarin ng Panginoon. Hindi ako kayang patawarin ng Diyos. Kaya hindi na lang ako dadalo. There is guilt that remains. Now, there's two types of guilt, mga kapatid. Valid guilt and invalid guilt. Valid guilt is, alam mo nagkasala ka. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ikaw ay nagkasala. At kaya ka inuudyok ng Espiritu Santo na magsisi is because you are being convicted of that sin. That's valid. Pero once you seek God for forgiveness, at talagang tinatanggap mo ito, mawawala na yung guilt na yun. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive all our sins. Now, on the other hand, may tinatawag invalid guilt. At ano po ang ibig sabihin ng invalid guilt? Iniyak mo na sa Diyos, humingi ka na ng tawad sa Diyos, pero ito ang pumapasok sa ating isipan. Hindi ko kasi nararamdaman na pinatawad ako ng Panginoon. Kaya nananatili pa rin yung guilt. Bakit po? Dahil ang basihan ay hindi yung salita ng Diyos, kundi yung nararamdaman. Kaya marami mga tao po nagko-commit ng suicide. Marami mga tao po na nakukulong, isolating themselves.
Nilalayo ang kanilang mga sarili because lumalakad sila based on what they feel. Kapag wala na itong kapayapaan na ito, at hindi ko naramdaman yan, o kapag hindi tumaas ang balihibo ko dito, hindi ako pinatawad ng Diyos. Mga kapatid, mali yun. The promises of God is not rooted in what you feel. Whether you feel guilty or not, the question is, do you believe? Kaya hindi po sinabi, whosoever feels on Him shall have eternal life. Hindi po sinabi, walk by flesh, not by faith. Hindi po sinabi ni Habakkuk and the book of Hebrews, for the just shall live by feelings. Ang sabi po ng Biblia, there is no more condemnation to those in Christ. I don't care what you feel. If deep in your heart you have sorrow and you have truly repented, regardless of what you feel, ang puso ay madaya. Kaya nga sinabi po sa Jeremias 17, the heart is exceedingly deceitful, madaya. And perhaps may kinalaman din po dito si Satanas. Kasi sa Biblia, lalo na sa ating pag-aaral of the book of Revelation, especially when we get to chapter 12, si Satanas po ay tinatawag the accuser of the brethren. Have you ever had those experiences, mga kapatid? May nagawa kang kasalanan 12 years ago. Hiningi mo na ng tawad sa Diyos pero bumabalik and you're now getting guilty all over again. You've confessed your sins. You've cried about it to God. God has forgiven you. Pero kapag binabalikan mo pa yung mga bagay that Jesus already has forgiven you of, it makes no sense na binabalik-balikan pa. Sa pag-aaral po kagabi sa aklat ng Micah, ang katanungan po dito ng propeta is, sino ang katulad po ninyo? Bakit po nasabi ni Micah, sino ang kagaya po ninyo o Yahweh? Is because of the attribute of God. Hindi nananatili ang iyong galit sa iyong mga pinili. Ihinagis ko na ang iyong mga kasalanan in the deepest part of the sea, and I have forgotten it. Kaya pwede mangaral si Jeremiah by saying, when the new covenant comes, your sins will I remember no more. Why? Because Jesus did not come to condemn, but to save. Condemnation has guilt. Condemnation has sorrow. Condemnation has shame. Pero kinuha na po ng ating Panginoon the shame and the guilt and the wrath so that you can live with peace and joy and love. So, alin po ba ang ating po nararamdaman? Valid guilt na hindi mo pa pinagsisisihan? Or invalid guilt? Lumalakad ka sa iyong nararamdaman. Minsan, meron po ako napakinggan, isang babae ho, sabi niya, Pastor, I have done a great crime sa paningin ng Diyos. About something years ago, nagpalaglag ako. Hiningi ko na ng tawad yun sa Diyos, pero hanggang ngayon, there are sometimes I feel that guilt. Mga kapatid, we are no longer to go back to the past. Pinatawad na po ito ng ating Panginoon. And once na pinatawad ka ng Diyos and you take that by faith, kaya nga, tuwing may nagbabother po sa ating pag-iisip, we can quote Scripture. We can say, itong nararamdaman ko, hindi ko tatanggapin. Bakit? Lumaban ka. Lumaban ka sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kapag you feel guilt that you've already asked God for forgiveness for, quote Scripture. Because you're placing your faith in Christ. Kapag ginugulo ka ng pag-iisip mo, no, hindi totoo yan. For the Bible says, there is no more condemnation to them who are in Christ Jesus. O kahit yung ginawa ni Satanas sa aklat ng Revelation 12, tinawag po siya accuser of the brethren. Bakit po? Dahil he is accusing the brethren day and night sa kanilang mga kasalanan. At tignan niyo po ang ginawa ng mga saints. Revelation chapter 12, basahin po natin. What great encouragement, mga kapatid. Revelation chapter 12.
At dito po tayo sa talata 9. Revelation 12, verse 9. Tignan niyo ho. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Pagkatapos narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang otoridad ni Kristo na kanyang pinili, sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanang ipinangangaral nila. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Bakit po nila natalo ang umaakusa? Is because ang kanilang object of faith is in the sacrifice of Christ and the testimony of the Word of God. Ano po ba ang patotoo na salita ng Diyos sa mga sasampalataya at magsisisi? There's no more condemnation. You will have no more guilt. You will no longer have shame because pinatawad ka na ng Diyos. But you know what is fascinating kapag pinag-aralan po natin naman ang lumantipan? Meron din sitwasyon, mga kapatid, na ganito din. Pero it's found in the book of Zechariah. Basahin po natin ang Zechariah Kapitulo 3. May kaugnayan din po ito, mga kapatid, to a certain degree. Zechariah chapter 3. At dito po tayo sa talatang 1. Napakaganda ng tekstong ito. Zechariah chapter 3, talatang 1. Sabi po ng Biblia, ipinakita sa akin ng Panginoon ang punong pari na si Josue, na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon. Nakatayo naman sa gawing kanan niya si Satanas, upang paratangan siya. Pero sinabi ng anghel ng Panginoon kay Satanas, ayon sa Panginoon na pumili sa Jerusalem, mali ka, Satanas, sapagkat ang taong ito na si Josue ay iniligtas niya sa pagkakabihag katulad ng panggatong na inagaw mula sa apoy. Marumi ang damit ni Josue habang nakatayo siya sa harapan ng anghel. Kaya sinabi ng anghel sa iba pang mga anghel na nakatayo sa harapan ni Josue, hubarin ninyo ang kanyang maruming damit. Pagkatapos sinabi ng anghel kay Josue, inalis ko na ang iyong mga kasalanan. Ngayon bibihisan kita ng bagong damit. At sinabi ko, suotan din ninyo siya na malinis na turban sa ulo. Kaya binihisan nila siya ng bagong damit at nilagyan ng malinis na turban habang nakatayo at nakatingin ang anghel ng Panginoon. Now, this chapter is powerful. In order to understand chapter 3, nais ko muna ipaliwanag what is going on in the book para makuha po natin ang chapter 3. Zechariah, which has 14 chapters, ay nakatuon sa pinakatema, which is, nais ng Diyos itayo muli ang templo upang ang kanyang presensya ay manahan doon with His people. Pero may problema. Chapters 1 and 2 teaches us that during the time of the Persian Empire, hindi makakilos ang mga Israelita upang itayo muli ang templo. So ngayon nagpakita po si Yahweh ng isang pangitain sa pamagitan po ni Zechariah. At ito ang kanyang sinabi, chapters 3 to 4, may dalawa akong lingkod na gagamitin. Si Josue, yung punong pari ninyo, at si Zerubbabel, ang gobernador ng mga tao. Sa pamagitan ng dalawang taong ito, gagamitin ko sila upang mapagpatuloy nyo ang pagtatayo ng templo. Pero may problema. A temple was considered holy. And therefore, yung mamamahala sa templo must also be what? Holy. Ang problema ho dito is yung punong pare ay marumi. At nakita po ni Zechariah sa pangitain, inaakusahan ni Satanas si Josue.
Yan ang punong pari ng Israel. Yan ang representative ng Israel. Yan, marumi yan. Pero ang ginawa po ni Yahweh, sinabi niya sa pamagitan ng anghel, huwag mo sabihin yan, Satanas. Nilinis ko na siya. At ano ho ang ginawa po ng mga anghel? Dinamitan po siya ng panibagong damit. That's why when you get to the book of Revelation, yung mga pinatay po para po sa kanilang pananampalataya, binihisan po sila ng damit na puti. At ano pong nilalarawan ng puting damit? It represents the righteousness of Christ. Kaya ang doktrina of justification by faith ay napaka-importante. Because when you trust in Jesus, that He was condemned on your behalf, and He is your salvation and your righteousness, you don't need to go by what you feel. Because if God says you are forgiven through the name of Jesus, it's done. You're forgiven. Kagaya ni Josue, binihisan po siya ng panibagong damit. Pero hindi po natatapos diyan, mga kapatid. Do you find it interesting na ang punong pare sa Zechariah, ang kanyang pangalan ay Josue? Josue in Hebrew is Yehoshua, which in Greek is Iesu, na kung isalin po sa English, Jesus. Na ang dumantipan na punong pare ay marumi, nagkasala, hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Nangangailangan po siya na linisin at patawarin. Pero may darating na Josue na punong pare sa langit. Kaya ho natin kinakanta, before the throne of God above, we have a perfect plea, whose name is love, who intercedes for me. Kaya sinabi po ng Biblia itong Josue na hindi na kailangan linisin pa dahil malinis na ho siya, who was born in Bethlehem through a virgin, who was righteous and holy. Siya na ang mamamagitan para sa ating lahat, that whosoever would believe on Him will not be condemned but have eternal life. No wonder why sinabi ng Diyos Ama, isusugo ko ang aking anak, not to condemn, because he will be condemned. Not to sever the elect, but he will be severed. Not to punish the elect, but he will be punished. So that those who are in Him, na sa pamagitan niya, maliligtas ang mundo. Sa gayon, dito po natapos ang ating Panginoon sa John chapter 3 verse 18. Tignan niyo po nakalagay dito. So Juan 3:18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Now, I want to give you a few points in the Gospel of John kung bakit po nakatakot ang kalagayan ng mga tao na hindi sumampalataya. Sabi po ng Biblia, sa mga sumampalataya, wala na po ang hato ng Diyos sa kanila. Wala na ang galit ng Diyos sa kanila. Pero yung mga ayaw sumampalataya, nananatili pa rin sa kanila ang galit ng Diyos. Nananatili pa rin sa kanila ang guilt and shame and condemnation. Ngayon, overall, in the teachings of John, ano po ang itinuturo ng Juan sa mga taong ayaw sumampalataya? What are the reasons? Well, if you read down in verse 19, look what it says. Hinatulan sila daw dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit, mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong ayaw sumampalataya kay Kristo is not that hindi klaro sa Kanya ang mensahe ng Ebanghelyo,
but it's because they love their sins and they don't want to be free. They don't want to be forgiven. Bakit ko ibibigay ang buhay ko sa isang Kristo na ipinako, mahal ko pa ang aking buhay, mahal ko pa ang aking oras, mahal ko pa ang mundo. So sabi ng Biblia, they are condemned. John chapter 5, another issue. John chapter 5, talatang 38. John 5, verse 38. Here's another reason. Sabi po ng Biblia, at hindi nyo tinanggap ang kanyang salita dahil hindi kayo sumasampalataya sa akin na kanyang sinugo. In English, nor does his word dwell in you, for you do not believe the one he sent. The reason why ang tao po ay ayaw sumampalataya kay Jesus is because ang kanyang mga salita ay hindi iningatan sa puso. Ang lahat ng tao na ayaw sumampalataya kay Jesus ay isang matindi at malinaw na ebidensya wala sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, "Who are my sheep? They that hear and follow me." Kaya tignan niyo po dito sa John chapter 10, verse 25. John chapter 10. Ano po ba ang tinuturo ng John sa mga ayaw sumampalataya? John 10, verse 25. Tignan niyo po. Sumagot si Jesus sa kanila, "Sinabi ko na sa inyo kung sino ako, pero ayaw naman ninyo maniwala. Ang mga ginawa kong himala sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatunay kung sino ako." Verse 26. "Ngunit ayaw niyong maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa." So let's break it down. Ang tao po na nasa kalagayan at estado na walang pananalig kay Jesus for salvation, number one, mahal niya ang kanyang kasalanan. Hindi pa niya kaya pagsisihan o bitawan o isuko ang kanyang buhay kay Jesus. Number two, wala sa kanya ang salita ng Diyos. Number three, hindi siya kabilang sa mga tupa ni Jesus. So overall, na nabanggit po ng John, ano po ang mangyayari sa kanya kapag siya'y namatay? John chapter 8, verse 24, basahin po natin. Juan 8, talatang 24. Sabi po ng Biblia sa John 8, verse 24, "Kaya sinasabi kong, mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, tiyak na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo." No wonder why, mga kapatid, isinugo ng Ama si Jesus. That bago mamatay ang mga pinili ng Diyos, ililigtas na po niya. At pagdating po for the church, bakit po tayo inuudyok ng Banal na Espiritu as our mission as the church to share the gospel to the world? Is so that those, whether they believe or not, will have the opportunity na marinig ang saving message ni Jesus. And therefore, as we come to a close, mga kapatid, how should we respond sa kaloob ng Diyos that there is no more condemnation sa inyo? Can you think about that, mga kapatid? Lahat ng krima na ginawa po natin laban kay Jesus, it will not be placed on us. Wala na. It's over. Kumbaga, if we talk about it financially, napakarami po natin utang, lubog na po tayo sa utang, and just by believing, instantly, wala na yung utang. Now imagine, Joshua, may utang ka, nagsinungaling ka. Joshua, may utang ka, nag-isip ka na hindi tama. Joshua, may utang ka, mainitin masyadong yung ulo. Nanghusga ka, nagsalita ka ng isang bagay na hindi tama. Nagturo ka ng isang bagay na hindi tama. All these sins are piling up.
And the Bible just says, if you confess it and you believe on me, all of these sins are gone. He did not come to condemn you, but to save you. Pero kung hindi mo ibibigay ang buhay mo kay Jesus, iba kasi yung naniniwala, pero nauuwi lang sa naniniwala. Iba pa rin yung naniniwala at ibinibigay mo sa iyong paniniwala ang iyong buong pagkatao. Kapag binigay mo ang iyong buong pagkatao kay Jesus, dahil mga kapatid, ang buhay natin hiram sa Diyos. Kailangan maisole ang nararapat. The greatest form of thanksgiving na pwede mo ibigay kay Jesus ay hindi pera, hindi tithing and offering, hindi attendance. The greatest thank you for the salvation you have been given is you offer your life as a living sacrifice. To which sinabi po ni Pablo sa Roma 12:1, for this is your spiritual service and worship. Sa gayon, mga kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, basahin po natin ang Roma 8:32, napakaganda ho nito. If you are in Christ, this promise is for you. Roma 8:32, tignan niyo po. Actually, verse 31 para mas buo. Roma 8:31 pababa. Tignan niyo po nakalagay, napakaganda po nito. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi natin panig sa atin ng Diyos. At dahil dito walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Wala rin makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. Walang mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit na dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Gaya nga na sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palagi nasa panganib ang aming buhay para kami mga tupang kakatayin. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang iraharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Death, sickness, tribulations, spirits, trials cannot separate you from the love of God. Why? Because the question there is, sino ang pwede umakusa sa atin? Wala. Bakit ho? Because kahit na sabihin ni Satanas, makasalanan, 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 hindi ka rapat-dapat, huwag ka na magpatuloy kay Jesus. Hindi pwede magpatuloy yung pag-aakusa po ni Satanas because on the day of judgment, now and till that day, who is representing you? Si Jesus. Kaya as we end, sinabi po ng Biblia, there is no condemnation to those who trusted in the name of the Son of God. Bakit po kailangan banggitin po ni Juan yung salitang sa pangalan ng kaisa-isang anak ng Diyos? Bakit po niya kailangan itukoy yung salitang pangalan? Because ang ibig sabihin po ng paggamit ng salitang pangalan in the ancient times was this. Ang bawat pangalan represents the character of a person. For example, Malachi means messenger.
Ano ginawa ni Malachi? He was a messenger. Isaiah, salvation is of Yahweh. So ano binigay po niya? Isaiah 53. Micah, who is like Yahweh? So prinisinta po niya the forgiveness and justice of God. Well, what about Jesus? His name shall be Jesus, for he shall save his people from their sins. So when John says, believe on his name, well, ano po ba ang nilalarawan ng kanyang pangalan? What does his name represent concerning his character? He's a Savior. So there's no condemnation to those who place their faith on Jesus, who is the Savior. Kayo po ba mga kapatid, meron kayong mga dinadala na guilt and shame that you've already asked God for forgiveness for? Perhaps you've already confessed it to someone. Humingi ka ng tawad perhaps to someone already. And yet, nandun pa rin yung guilt. Ang sabi ng Biblia, there is no more condemnation for you. Because Jesus suffered for your condemnation. And for that reason, we may sing and praise God every single day. Dahil inalis na ng Diyos ang parusa at hatol sa atin. As we pray,